Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin na iyong March 15 to 21, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Aquarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang di naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, Aquarius. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative. Warning yun para magkaroon din kayo ng idea, awareness, change of decision, o mga pwedeng mong maiwasan sa buhay. Pero kung gusto mo na positive reading lang, baka hindi nyo po magustuhan ito, no? Kasi nagsasabi talaga ako ng mga warning para magkaroon kayo ng positive outcome. Kasi kung kasi puro positive yung madidinig mo, hindi mo alam kung ano yung outcome, no? Nadinig mo lang. Ganun. Paano nadinig mo yun tapos yung at the end yung outcome pala niya. Diba? Pagsisisihan nyo lang. Mas magandang aware ka. Well, nasa sa inyo yan. Okay. May mga bagay ka na iniisip na gusto mong i-move, aksyonan, sabihin, solusyonan. And may mga creative idea ka na you want to make it reality. Handon din yung manifestation. No? Na gusto mong mag-success sa buhay mo. You're standing strong in any situation in your life kasi nahadod ka sa point na syempre yung iba kasi sa inyo is you have faith. Lahat naman kayo may faith no, sa iba sa inyo. Pero nahadod yung point na umaasa ka sa parang pinaubaya mo, you allow the universe to take us or you sa mga magaganap o mangyayari mo sa buhay mo. Yun. Ang nakikita ko rin dito is may mga pinag-iisipan, pinag-aaralan o sinisiyasat ka ng mga bagay o sitwasyon. Nandun din yung point na you want to make a new horizon into your life. Pwedeng iba sa inyo talaga is may mga bagay na nagkakaroon ka ng pagdadalawang isip o hindi mo alam kung kakaliwa ka o kakanan. Nagkakaroon ka ng option sa buhay mo. May mga bagay o sitwasyon din na you want peace and you want to be stable. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon kayo ng union or magkakaroon ka ng union sa isang taong malapit sa iyo. Pwedeng lovers or pwedeng sa taong mas bata sa iyo. Ang nakikita ko dito, may travel, yung iba dito parang you thinking about traveling or maybe may mga travel situation. Ako na nakikita sa iyo, may mga bagong opportunity na darating sa iyo. Sa iba sa inyo is magkakaroon daw kayo ng mental clarity sa isang bagay, isang sitwasyon mo at maaring iyon is i-pursue mo siya. Yan, may mga idea pursuing, pwedeng nahandun yung mga new project, new creation, or may mga new idea ka na gusto mo gawin this time. Sa nakita ko, makakaramdam ka rin daw ng pagod. No, sa nakita ko dito. Pero you're standing strong. Dito, may mga instant opportunities. Pinag-uusapan ka daw, Aquarius, or pag-uusapan. Yun ang nakikita ko dito. Sa'yo. There's an offering din, ano, ako nakita, ibig sabihin, may mga instant opportunities or instant offering or you offering something or may tao mag-offer sa'yo. May pupuntahan ka rin or may pagsasalamuha sa mataong lugar. Hindi ko alam in what way. Yun. Baka may mga kakausapin ka. Sa iba sa inyo. Ang hindi ko maintindihan dito kasi may taong mas bata sa'yo or maybe kaedad mo ito. Parang binabackstab ka niya. Yun ang nakikita ko. May tao nagbabackstab. May sakit ka sa likod. Iba sa inyo, ingat kayo, no? Kasi, yun nga tulad sabi ko, baka makaramdam ka ng pagod o kaya is minsan mananakit yung likod mo, batok mo, balikat mo, balakang mo. Ingat na lang kayo, no? Meron kang 14, 24, 28, 33, and 3. Puro 3, oh. No. Okay. Meron kang Aries, Virgo, Libra, Pisces, and Cancer.
Okay, may mga bagay ka na dinidesire or may mga bagay ka na gusto mong aksyonan o panindigan this time. Nandun naman yung confident mo sa bagay na yun o sa sitwasyon na yun na gusto mong ma-achieve, no? Or gusto mong ma-fulfill na doon sa point na yun. Sa iba naman sa inyo, magkakaroon ka ng questioning, quarrel sa isang lalaki. And then also is may taong nagmamatsyag. Someone is wearing a mask. Pwedeng ikaw ito or someone is connected sa'yo. Pero ang nakita ko dito, meron kang tao na nakakausap or nakausap. Pero hindi siya totoo eh. Yan. May sneaky person. May taong magsisinungaling. Also may taong nag-cheat or may pag-cheat. Yan. May pangliling lang. O lilinglangin ka. Ingat ka. No? Ingat ka na lang. Ang nakikita ko rin is may alam mo hindi ko maintindihan. May tao kasi dito na ano, parang peke. Parang alam mo yung pakikitungan niya sa'yo is peke. Ingat ka ha sa mga taong nakakausap mo talaga. Kasi peke yung ano. Parang mararamdaman mo sa kanya na parang care siya sa'yo eh. Pero hindi, peke siya. Hindi siya totoo. Hindi talaga. As in, hindi talaga. Sabi ganun eh, no? May travel din ako nakikita, malayo man o malapit, or may paglipat na magaganap sa buhay mo. Pero tandaan mo palagi nasa sa'yo yung susi, ano? Any situation to your life at gusto mo baguhin sa buhay mo, nasa sa'yo yung susi. Depende ko paano mo siya gagamitin. Yung solution, change of decision, or yung answer, nasa sa'yo. Kasi may mga mag-a-unlock sa'yo. Ibig sabihin, may mga ipapakita sa'yo na signs si universe to move on or to moving forward or para gawin o action namin bagay o sitwasyon na yon nando sa point or may mga mag-open na bagong pintuan para sa'yo. Kaya sabi ko sa'yo, depende lang sa'yo kung paano mo sususian or gagamitin mo ba yung susi na yon or hindi. No, nahantay yun sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is, yes, there's a change of journey happen into your life. May mga movement. May pag-distance. Either ikaw ang didistansya or may mga tao na di-distance sa'yo. And then also is may vehicles. Hindi ko alam kung ano yung vehicles. Bibili ka ba ng vehicles? Nagbebenta ka ba ng vehicles? Magpapagawa ka ba ng vehicles? Nawala ba yung susi mo? Kung saan ano man yan. Yan, may pagpapalit ng susi. Pwede na doon sa point. Basta there's a vehicles ako na nakikita sa iba sa inyo. Pero ingat ka sa nagmamatsyag. Ba't ka nagmamatsyag dito sa'yo? May taong makasarili or may tao nakasuspe-suspecha. Ingat ka na lang ano kasi there's a caution or kailangan mo daw mag-ingat sa mga tao talaga na nakakasalumuha at nakakausap mo. Anak, baba ka muna dyan. Dito ka sa balikat ni Mami. Yan. Tingnan natin na iyong energy. Alam mo may paglayang magaganap sa buhay mo. Pero nasa iyo kasi to, no? Depende sa action. Energy niya po. Okay, when it comes sa iyong energy. Pagdating sa iyong energy, ang dami mong cups. Okay, pagdating sa iyong energy is you're feeling emotions or you're feeling stuck. May mga bagay din ako na nakikita sa iyo na siguro minsan nakakaramdam ka ng pagka-boring, ganyan. Or nandun yung point na hindi ka na masaya sa isang bagay, isang sitwasyon mo sa buhay mo. Nandun din yung point na nagkakaroon ng mga on and off action, lack of action ka sa iba. Sa iba is nakakaramdam ka ng dissatisfaction, hindi talaga masaya, mga ganun sitwasyon. And then also, you try to make it balance any situation into your life. Nandun ka sa point of balancing, kahit na sometimes nakakaramdam ka na ng worrying, stress, depression, anxiety. Pwedeng iba sa inyo is yung mga deep unhappiness ka na mararamdaman or you feeling ganoon, nakakaramdam ka ng mga burden. May siguro iba naman sa inyo yung energy yun, minsan
hindi ko alam kung may migraine ka ba, masakit ba ulo mo, may migraine ka, o may insomnia ka, hindi ka gaano nakakatulog, o pagising-gising ka, o kaya maybe you are night shift, or maaga kang nagigising, or maybe nandun yung point na late ka na talaga matulog. Pwedeng nandun sa point na yun. Kumbaga sa iba dito is may mga bagay ka na parang pinagsisisihan, parang nandun sa point na yun. Sana hindi kayo lahat. You feel rejected or you feel rejection in some aspect of your life. Parang nandun sa point. Nagkakaroon sa iba ng mga self-questioning. Yeah, may mga tumatakbo na self-questioning sa sarili. Iba dito, napo-focus daw kayo sa nakaraan. Ano ang iyong parating? Parating sa kanya. Parating kay Aquarius. Parating sa'yo. Ay, Devil! Bakit may Devil? Okay. Parating sa'yo. Okay. Parating sa'yo is may tao na mag-apology sa'yo. Or magsasorry. Or maybe may ipaparamdam niya sa'yo yung apology niya. Pwedeng nandun sa point na yon. And then also, ang parating din sa'yo is meron ka daw mga mariremanizing from the past situation. Good or bad man yan. Marirevisit mo daw yung mga naganap o nangyari sa nakaraan, nandun. Or maybe nandun yung point na may mga mamimiss kang tao o may namimiss kang tao. Sa iba naman sa inyo is, ang parating sa'yo is magkakaroon ka daw ng communication sa isang tao na nagkaroon na kayo ng communication noon. Yun ang sabi. Sa iba naman sa inyo, oh, ba't may devil talaga? May tao magpipretend, ano? Sa iba naman sa inyo is parating, may masakit ba katawan mo, buto-buto mo, kasukasuan mo, tuhod mo, paa mo, parang may pananakit. There's a pain. Hindi ko alam in what yung pain, but there's a pain ako na nakikita sa iyo. Yun. Sa iba naman sa inyo is, you want to quit. Parang gusto mag-quit sa isang sitwasyon sa buhay mo, but you are feeling trapped, or you are feeling stuck, or you are feeling stagnant. Parang nai-stuck ka to sa sitwasyon na yun. Yun ang nakikita ko dito. May mga papers and documents din ako na nakikita sa'yo, Aquarius. May aasikasuhin ka ba? May pipirmahan ka ba? May ipapasa ka ba? Isusulat ka? Parang may mga papers and documents or kontrata ba yan? Hindi ko alam eh. Kung ano man yan, siguro, you need to be aware na lang din ano sa nakikita ko dito. Kung ano man to. Parating din sa'yo, actually may mga bagong opportunity naman na parating sa'yo. Kumbaga, sinasabi kasi dito ng universe na I always offering you opportunity, but you cannot recognize yung message niya. Sabi niya gano'n. Or maybe nahandun yung point na nai-ignore mo siya, o kaya kasi you are not willing to let go sa mga sitwasyon na interest ka ngayon. Halimbawa, may binigay sa sayong sign, pero hindi mo pinansin. Baka akala mo lang kasi is ganun talaga. Tapos, nare-reject mo yun, tapos malalaman mo lang at the end, kaya pala ganito, kaya you need to be aware when it comes to a sign na ibibigay sa inyo, no? Yan. Pwedeng sa tao, paparating niya sa tao, then papunta sa iyo, or pwedeng sa mga repeating numbers, sa mga salita, sa mga words, o sa song. Ganun. Alam mo ba dati, example ko sa iwa, dati, meron akong sitwasyon dati, parang may karelasyon kasi ako nun eh. O, di ba, chinismis ko pa mo. Chinismis ko talaga yung sarili ko, syempre. Hindi, example ko lang yon. Hindi ko kasi siya na-ignore ko siya eh. Kasi ang palagi ko naririnig na song is, ano ba yun, yung, palagi ko naririnig na song na about separation. Pero, hindi ko talaga, as in, in-ignore ko yun. Tapos sabi ko pa dun sa ano, alam mo, favorite ko to, ang ganda nung meaning niya. Sabi ko ganun. Kasi, parang yung meaning kasi nung napanood ko is, about hindi siya you want my love,
and my devotion. Pero parang hindi niya talaga mahal yung babae, pero kinakailangan niya lang yung babae. Parang nandun sa point yung sa song, about sa song. Tapos alam mo nangyari, sabi ko, oh my God, sabi ko, bakit ba in-ignore ko pa nung time na yun? Sabi ko pang ganun. Tawa ko ng tawa sa sarili ko. Hindi, pag naalala ko yun, oh my God, kaya pala, hindi pa ako nagre-reading noon. As in, hindi pa ako nagtataro reading nung time na yun. Kaya, hindi ko rin siya maintindihan nung time na yun. Yun. Then, napag-aralan ko. And I learn. No? And then also, ang parating sa iyo, iba sa inyo, tatahak daw kayo ng bagong direksyon sa buhay. Sa pagtahak ng bagong direksyon nyo sa buhay, she will become stable in life. Hindi ko alam what way. May mga pag-uusapan din kayo related to a territorial, becomes to a money, inheritance, bahay, lupa. Yan ang nakikita ko. Sa iba naman sa inyo is, alam mo yung mga halimbawa, sa trabaho, ang tagal-tagal ko na dito, bago ka lang, mga ganun. Parang, porket matagal na sila, feeling nila sila na yung may-ari ng place. Mga ganun territorial. Alam mo yun? Alam mo naman sa atin, di ba? Dapat iwasan ni Aquarius. Dapat niya pong iwasan. Okay. Oh. Okay. Dapat mong iwasan syempre is, kailangan mong harapin kasi yung takot mo no? Ang sinasabi dito. If you want to speak out, speak out. Speak out. If you want to pursue something into your life, pursue it. No? Ang sinasabi dito. Iwasan mo na ma-stuck ka, ma-stagnant ka. Iwasan mo yung mga conflict, poot, tamarin, or mapanghinaan kang loob. And syempre is not to put effort sa mga bagay o sa sitwasyon mo sa buhay. Tandaan mo palagi, Aquarius, ha? Nobody can control you. Any situation into your life, you are the driver ng buhay mo. Ikaw ang mamaneho ng buhay mo. No? Ikaw ang magpapagasolina, ikaw ang magpipreno ka ba or didiretso ka, depende sa iyo. No, you need to control din yung sarili mo dito sa sitwasyon. May mga bagay, iwasan mo siguro syempre yung mga tao na magiging unfair sa iyo or being unfair sa ibang tao rin. Iwasan mo yung paghihigante, no? Hindi rin kasi o yung mga tao na mahilig maghigante, siguro ipagpasataas mo na lang yun. Iwasan mo yung mga tao na magiging dishonest sa'yo or being you is dishonest or yung mga corruption. Maraming klase kasi ang ibig sabihin when it comes to corruption. Hindi lang kasi siya pagdating sa pera kasi yun yung mga hindi naintindihan ng iba no, when it comes to corruption. Pwede rin kasi corruption is yung mga kasama mo sa trabaho, kaibigan, karelasyon, or anak, magulang man yan is pwede silang magsinungaling sa'yo at hindi sila maging totoong tapat, mga ganon. Lolokohin ka nila, yun. Maraming klase ang corruption. No? Huwag nyo lang iisipin yung money kasi ang taga na nun, ay ako ate, hindi ako makokorrupt kasi wala akong pera. Hindi ko na ni-replyan kasi baka medyo hindi niya lang talaga naintindihan yung ibig sabihin ng ibang klase ng corruption. But kung may pera kayo, mag-ingat talaga kayo. Syempre, di ba? Nandun yung point na yun. And then also, iwasan mo yung hindi mo gamitin yung mind mo and intellect. Alam ko na matalino ka, Aquarius, no? Kahit naman saan ka dalhin, pwede ka. Be independent, no? Iwasan mo na hindi ka maging independent. Kahit saan ka lagay, kayang-kaya mo as in, Eh, syempre, iwasan mo yung pagkaroon ng mataas ang pride or yung mga tao na matataas ang pride. Siyempre, isa rin, nakalimutan ko, kasi parang pinahabol na siya sa akin sa utak ko, o intuition, sabi niya, huwag ka daw magbubulag-bulagan. Okay? Open your eyes. Kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mong itama mo. Actionan mo. If you want something clarity, get it. You need to be honest and balanced to yourself. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aquarius. Iba dito, family to. Love. Devil!
devil ng buhay nyo. May devil sa buhay nyo ah. Okay, when it comes sa mga single dyan. Okay. Sa mga single dyan, isang sinasabi dito is, you need to be patient lang sa mga single. Hindi mo naman kailangan na kung may parating man, maaring may nakakausap na kayo sa iba sa inyo. Or maaring iba sa inyo is itong tao na to is may family. Or maybe itong tao na to is magkaiba kayo ng lengguwahe. Pwedeng Bisaya siya, Tagalog ka, pwedeng Amerikano siya, or iba yung lengguwahe niya. Pwedeng nando sa point na yun. Pero, ang sabi dito, hanggat maaari, huwag ka magmadali. Ang sabi dito, you need to be focused, or kailangan mo talagang mag-focus. You want to be focused muna sa iyong mga goals this time. Kasi yun ang sinasabi niya. Huwag ka magmadali, slowly but surely. Kasi I want to give you an offering, sabi niya gano'n ni universe. Bibigyan pa kita ng offer na kasi tamuhan siya si devil, di ba? Bibigyan kita ng offer before anything else kasi gusto ko mag-success ka sa buhay. Mag-focus ka daw muna sa pamilya mo. Pero kung gusto nyo talaga, grabe, nasa inyo yan. Pero wag mo sisisihin yung taas. O, di ba? Parang si ate, nanakot ka naman ate. Hindi, ganun lang yun. Kasi di ba sabi ko nga sa inyo, tayo ang driver ng buhay natin. Wala tayong ibang sisisihin kundi yung sarili natin. Kasi at the end, tayo mag-decide nito. Okay? Okay, sa mga nagkahiwalay dyan. Yes. Nagkahiwalay kasi hindi yung isa sa inyo is napakasinungaling, sakim, makasarili. Sarili niya lang iniisip niya. No, nagkaroon ng mga obsession sa ibang tao o nagkaroon talaga siya ng attraction o nagkaroon ng tukso sa ibang tao. Kaya rin kayo nagkahiwalay. No, nitong tao na ito. Andun din yung pag-iwan sa ere. Makasarili talaga itong tao na ito. Naging matagal din yung iba, pero yung iba sa inyo, may family, meron na to may karelasyon siya. Yun ang nakikita ko dito. Pero sana hindi kayo nahang when it comes in this connection. Hoping makamove na kayo or don't be hung when it comes to kung nakahiwalay naman din kayo, di ba? Kasi kung mahal ka naman niya, hindi to hindi kanya iiwan, hindi siya magloloko. Ganun lang yun. Kung kayo naman is in relationship, kung may third party na to, oo, meron. Sa iba. Matuksuhin kasi ito yung kapartner mo or ikaw ito yan. Handun yung malapitin siya ng tukso or matuksuhin lang talaga siya. Yun ang nakikita ko. Sa mga walang third party, ganun din. Pwedeng may mga bad habit yung karelasyon mo or maybe this is you. Yan, may mga bad habit. Pwedeng magastos, pwedeng kung ano mga bad habit, pwedeng palainom ng alak or kaya naman pwedeng materialistic, mga ganyan, controller, o kaya naman diktador, pwede talaga makasarili at sakim. O yun, syempre, you give your effort and hard work pagdating sa relationship na to. No? Yun ang nakikita ko. Kung may third party, it's up to you. It's up to you. Paano mo i-handle yan. Tingnan natin, your money. Alam mo yung mga anak ko, kanina pa yung mga nagugulo sa baraha. Hindi ko alam bakit. Money ni Aquarius. Okay, may business ba kayo, malaki man o maliit? Iba't ito may problema kayo sa trabaho or sa pera. Okay, what comes sa money mo? When it comes sa money mo, yes, yan doon naman yung point na meron daw kayong gagawin na isang bagay, isang sitwasyon o didesisyonan, maybe project or any situation of creation or fashion na gagawin na iyon daw makakatulong sa inyo. No, ang kailangan lang siguro dito is action. Yan. Mag-action kayo. Sa trabaho nyo, kung may trabaho naman kayo, kung may trabaho kayo, is may mga trabaho man o hindi. Pero may achievement daw ikaw na magaganap. Yun na nakikita ko. Pwede rin halimbawa, meron kang may hinihiling ka na gusto mong ma-achieve. Diba? Ma-achieve mo naman siya, sabi dito. Pero hindi siya
hindi siya kumpleto. Halimbawa, nagpautang ka ng 1,000, babalik lang sa'yo is 500 or kulang, pwedeng nandun sa point na yon, no? And then also is, sa pera mo, pwedeng may mga past situation pa na unresolved pagdating sa pera, no? Kaya nakikita ko medyo parang may lungkot sa iba. Ate, magsasucess ba ako? Kasi alam mo, Aquarius, meron kang dila, meron kang dila na nagkakatotoo. And you need to be very careful kasi all your manifestation is magiging real. Pero, wag na wag ka magmamanifest ng masama. Okay? Kasi pwede yun is mag-boomerang sa'yo. Now, you need to be very careful when it comes to a manifestation talaga, ha? Tanda mo, this si devil. Binanlaan no? Binantaan pala. Binanlaan tuloy. Binantaan. Yes, magsasucess ka. Kasi lahat ng hinihiling mo, lahat ng manifestation mo magaganap. Ingat ka lang. Tandaan mo, ha? O, di ba? Angel mo, oh. Oo nga, ingat ka, sabi ni tuloy. Ingat nga siya, madam. Kaya nga, sinabi ko naman. O, di ba? Your angel again. Alam mo yung malalaman ka raw katotohanan. Alam mo, dito sa sitwasyon mo, kaloka naman tong card mo. Di ba? Sa sitwasyon, may bullying, ano? Ako nakikita dito. Alam mo ba talaga may nagmamatsyag sa'yo? May tao na nagbabait-baitan. May tao dito na hindi ko alam kung bakit ganun ang thinking niya. Parang gusto kanyang tapusin eh. No? Parang nandun sa point na yun. Yun. Also, mamaya ni advice kasi gusto ko muna kayong bigyan ng another situation para maging aware din kayo, no? May tao na may hidden motive or may hidden agenda sa'yo sa situation. Makiramdam ka. Alam ko na malakas yung intuition mo. Huwag mo i-ignore kasi iba sa inyo ini-ignore nyo yun eh. Na-unfocus kayo sa na iba. Kumbaga, ibig sabihin, sinasabi na intuition mo ganito, ganyan, pero ini-ignore mo siya. Huwag mo i-ignore kasi yun ang makakatulong sa'yo. May tao nga dito na nagbabackstab sa'yo. Also, there's a bullying, there's a sadness situation. May tao dito na, competitive. Parang palaban or makikipagkompetensya sa'yo. Parang, pag sinagot mo siya, sasagutin ka talaga niya. Nandun sa point na yun. Okay, when it comes sa advice. Pagdating sa advice, trust ka daw sa intuition mo ha, Aquarius, kasi mag-offer daw sa iyo si universe. Kaya pala nandito si Susi. Mag-offer siya sa iyo ng bagong opportunity sa buhay mo. And then also, trust your intuition, listen to your inner voice. This is a time to start a new horizon into your life. Taking to the higher path. Always bring balance sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa pera, sa kinakain, sa iniinom, sa mga pakikipag-usap o pakikipagsalamuha sa tao. Kailangan mo palagi na you always have a clear or a mental clarity in any situation into your life. Palagi kang magtatrust sa intuition mo, palagi mong isipin what is the fact of the situation, nahandun sa point na yon. Keep moving lang din, ang sinasabi dito. Take it action and follow your heart in a good and in a nice way situation, ang sinasabi rin dito, yun, may magtatapos sa buhay mo. Aquarius. As in, there's an ending situation into your life. Ibig sabihin talaga is meron kang mga pintuan na magbubukas para sa iyo. May paglipat. Hindi ko alam kung pero may lilipat o paglipat na mangyayari. Arigato namaste, God bless. Yung iba dito naman, victory and success, and meron ka daw tatahakin na bagong journey sa buhay mo. Arigato namaste, God bless.